tax records ni na Vice President Sara Duterte natanggap na ng impeachment court. Ayon yan kay Attorney Ray Bantug. Bilis, ha? Ida tayo mabalitang yan. RH28. Raymond at Paas. Raymond. Pinagraan ba yan? Ay sinipinaw ng Bureau of Internal Revenue at mga bangko ang mga tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio sa impeachment court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Renato Bantug Jr. na siyang clerk of court ng impeachment court. Isinumiti ng Bureau of Internal Revenue ang mga tax records na VP Sara alinsunod sa subpina ng korte. Kabila yung Bank, TS Bank, Security Bank, BPI at BDO. Sabi ni Bantog, ilan sa mga bangkong ito ang humingi ng karagdagang 10 araw na palugit upang makompleto ang mga sinupina na bank records, habang ang Anti-Money Laundering Council ay ngayong araw din ang deadline upang isumiti ang mga dokumento na sinupina mula sa kanila ng impeachment court. Narito si Attorney Ray Bantog. Pag-isip kanina, hindi pa sa ganyan level of detail, no? Just to describe to you the process, we asked for the submission of 5 USBs and at least 1 printed copy, no, of the records. So, as you may have noticed, may mga damaan dito na sinasabi nyo nga, in certain media reports na unmarked boxes, no? So, those boxes, we inspected ilan yung folders sa loob. No? So ganun pa lang yung ginawa natin today. We cannot go yet into the contents, we cannot go yet into the details of the submission, otherwise baka abutin kami na hanggang Sunday, no? Si Attorney Renato Bantog Jr. ang clerk of court ng impeachment court. Raymond, anong oras dumating sa Senado yan? Pinalala-move ba yan? Ang bilis, ha? Ang bilis, ha? Hindi, deadline kasi nila ngayon, Mayor, talagang ngayon yung araw na deadline nila na mag-submit. Ayan. Yung BIR, alinsunod base doon sa subpoena, last day kumbaga nila ngayon. Sabay-sabay kasi yan, Mayor. BIR, yung mga bangko, pati ang AMLAC. Pero yung AMLAC daw kasi nagpasabi na medyo malate ng konti dahil may mga dokumento kinokompleto pa nila. So that they expect na within today ay may submit ng Anti-Money Laundering Council yung mga sinupino sa kanilang mga dokumento. Ayan. Sa chairmanship ni na Senator Jinggoy at Senator Marcoleta, anong chairmanship ang binigay sa kanila, Raymond? Chairmanship on Human Rights o chairmanship on PDL? Si Senator Jinggoy ay electoral reforms. Oh, electoral reforms. Si Senator Marcoleta, ang pagkaalam ko tourism. Tourism. Okay. Sino yung vice chair? Paano ipropromote ang tourism ni Senator Marcoleta? Nasa Oblo. Ayan. Yung vice chair na lang lakay. Gawin bang tourism destination ng ang Oblo? Payatas, Quezon City Jail. Paano paano sila magpe-perform diyan, Raymond? Nasa Oblo sila. Wala. Ang magpapatakbo ng komite nila, Mayor, yung vice chairman ng komite. Ganon? Hindi ko lang sure kung sino yung vice chairman na ilagay. Habang wala pa sila, yung vice chairman muna ang kanilang ang mamamahala doon sa mga komite nila. May naamoy aking bubita. Ayan na. Ano yan? Gusto ko yun. Lalaya ba sila? Kaya meron pa rin silang chairmanship, Raymond? Hindi, ang paliwanag sa amin dyan ni dating Senate President Tito Soto, patakaran daw talaga yan na mapa-minority, mapa-majority, ay meron talagang chairmanship. Bagamat yung nabibigay sa minority, alam naman natin na hindi man yun yung mga malalaking komite, pero at least meron daw silang committee dahil yung ibang mga staff nila na kailangan nila ay doon ipinapasok sa mga committee at doon sumasahod yung mga yan na Mayor. Gawin silang vice chair. First time yata ito na nakakulong pagkatapos may chairmanship pa. Yun ang pagkakabanggit, Mayor. Kasi wala pa naman daw final conviction. Itong mga senador pa rin sila up to this day. Kaya dapat lang na mabigyan pa rin sila, meron pa rin silang pribilehiyo as elected senator.
Pero sayang naman ang pondo ng Senado. Ayan, ibibigay ang chairmanship sa hindi naman nagfa-function. Innocent until proven guilty daw kasi Oo nga, pero habang nasa oblo sila, sana sila bigyan ng chairmanship pagka nakalabas na. Di mas curious ako kung may chairmanship si Senator Bato. Ayan, o nga, Senator Bato, meron din ba? Wala akong nakita sa listahan, Mayor. Pero kung minsan, Mayor, mabuti na nga yung nakakulong yung may chairmanship at baka may mangyari sa committee kasi yung nasa layan na walang nangyayari. Sa bagay. Sige. Ba't magkano bang pondo ng chairmanship? Pagka ba Oo nga. walang chairman sa isang senador, di nasusweldo Walang yung kanilang mga sweldo staff? empleyado? Hindi, kasi di ba yung Office of the Senator, meron namang talagang staffing pattern yon. Mm. Kaya lang, yung iba, may mga dagdag na mga staff, yun napupunta sa mga committee. Mm. Lalo na siyempre kung mas malaki yung committee, mas madaming maging ma-accommodate na mga staff, Mayor at Mr. Pero mabigat yung chairmanship na binigay sa dapat yung mga ano lang, parang Committee on Ethics, mga ganun. Paano yun, Lakay? Kontrapelo naman. Nakakulong tas ethics. Basta basta yung minor chairmanship lang sana. Yung tourism, medyo malaki yan. Tsaka electoral reforms, mag-e-election na. Oo. Ano Kasi reforma? ang problema, Mayor, marami na sa mga taga-majority, 2-3 na ang chairmanship na malalaki. Kaya, kumbaga, surplus na talaga yan para sa majority. Ayan, sa bagay, sabihin nilang dalawa, mag-senador muna kayo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Dito si RH28, huwag magtapaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.